Ngayon po, Ma'am Liberty, na binabanggit po ng Department of Energy at ng mga oil companies, ito naman po nga panibagong oil price hike sa araw po ng Martes po yan, na dyan naman po pinapatupad. Ano naman po ang inyo pong komento po dito? Parang pinasarap lamang po yata. Ito nga pong nagdampong 2 linggo po para po sa transport sector. Yun nga po sir, dapat buwagin na po talaga yung oil deregulation law at para magkaroon na po tayo ng tamang presyo at magkaroon na rin po tayo ng mga hindi pagtaas na gusto nilang magtaas, nagtataas sila at napakahirap po nito sir at ang taong bayan po ay talagang naghihirap na dahil dito sa oil deregulation law na to. For the meantime, talagang hirap pa rin po sir, talagang hindi rin kaya. Pero dun, bagamat meron tayong mga service contracting, nakakatulong din po to ng malaki at hiniling ko rin po sa ating gobyerno na sana doon sa mga regional natin na Sir Prani na magkaroon din po to dahil wala pa po to sa mga probinsya Yun po yung nakakaawa at yun po ang realidad na sana pag nagkaroon ng maraming budget, magkaroon na rin po yung ating mga region by region natin. At kawawa po yung mga honey ng transport sectors po doon na talagang hindi po sila nakaka-avail pa niyan. At dito naman sa ating Metro Manila, sa NCR, bagamat na meron tayong service contracting, pero hindi po lahat nakaka-avail dito. At nanawagan po ako sa ating Presidente Marcos na sana po tutukan po nila to at yung ating mga traditional jeep magkaroon din at yung ating mga naka-modernize na mga sasakyan naman natin meron na rin po sir, bagamat hindi man sapat pero nakakabili po ito ng ating kakanin sa araw-araw sa aming hapagkainan. Kasi po dito sa Pangasinan, parang napag-alaman po natin na sa mga modernized jeepney lamang po may service contracting at wala pa rin po dito po sa mga traditional jeepney po. Yun nga po, nanawagan nga po talaga ako. At least maraming salamat din po sa ating LTFRB, DOTR, sa ating President Marcos na natugunan po nila, lalong-lalo na po yung ating mga modernized na talaga pong napakalaki po ang amortization na binabayaran nila. Kaya siguro inuna po talaga sila. Oo, so wala naman po tayong mga plano pa para po dito sa kasi noong kasagsagan po ng mataas na presyo po ng produkto petrolyo, yung pong tatawag po natin na pamasahe. Pero agad po yan na sinuspindi po ng Pangulo yung 1 peso. Ngayon po, may mga ganyan pang usapin po sa pagtaas ng pamasahe po, Ma'am Liberty, or kaya po ay may mga iba pa tayong mga hakbang kasi may mga ilang grupo po, transport sector, ay may plano pa rin po para po dito sa mga transport strike or para sa kanila po mga kahilingan. Hinihiling din po namin sa ating Presidente Marcos yan na mapagbigyan po ang aming per increase na kahit piso o 2 piso, magkaroon po kami ng provisional per increase dahil kapag eto ay bumaba na at naging normal na Sir Pani, yung ating diesel na 55, pwede naman nilang bawiin dahil provisional per increase lang. Provisional per increase po to na ipinagkaloob sa hanay ng transport sector na pwede nilang bawiin po. Kaya humiling din po talaga kami sa ating Presidente Marcos na pagbigyan na po kami na magkaroon kami ng per increase kasi malaking tulong po to kapag baba at akyat ng ating mga pasahero may konting dagdag po kami na napambili po ng ating mga bigas, ng aming mga ulam. Dahil dito po sa aming tinitekom kapag walang service contracting, napakaliit lang po sir. Talagang hirap na hirap po kami. Alright. And with that po, Ma'am Liberty, baka meron po kayong panawagan o kaya po ay mga mensahe po sa ating pong mga kapwa operators at mga drivers sa ating naman pong sa ating pong transport sector. Kagaya po yung mga kasamaan po natin po dito na under the umbrella po ng ACTO dito po sa Pangasinan. Nananawagan po ako sa lahat ng chapter ng ACTO nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, at hindi lang din po sa ACTO, sa lahat po ng sektor ng transport. Nananawagan po ako sa inyo na kapag hindi po kayo naka-receive ng ating mga ayuda, pumunta lang po kayo sa inyong mga regional
directors ng mga region nyo na bakit wala pa at tanungin nyo at bakit wala pa rin kayong mga ayuda dyan. At ganun din po sa service contracting na sana magkaroon din po kayo at nawagan po ako sa ating Presidente Marcos na palawigin po to at kailangan maging accurate po ang pamamahagi nila ng ating mga ayuda, yung service contracting, yung fuel subsidy na talaga pong wala pa yung iba, napakarami pang wala pa pong natatanggap niyan. At sana Presidente Marcos, matutukan nyo rin po ito at ganoon din po sa ating DOTR, Secretary Giovanni Lopez at ganoon din po sa ating Chairman, Attorney Vigor Mendoza, yung ating LTFRB Chairman, na nandyan din po, nakatutok din po, na ito ay nanawagan din po ako sa kanila na sana matugunan po nila yung mga taga-probinsya po, yung mga taga-regional na wala pa po talagang fuel subsidy, wala pa rin pong service contracting. Yun nga, nag-meeting kami sa Kongreso, sa Senado na mauubos na yung budget po at yung iba po ay susunod na po mabibigyan at sana as long as early makatanggap na po yung ating mga cooperatives, mga korporasyon sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. At ito ay kawawa po sila nagsusumbong sa akin, wala pa rin po daw silang ayuda. At wala pa rin din po doon, sir, na mga service contracting. Sabi ko, maghintay lang kayo at inaayos po ito ng ating DOTR.